Yon. Ang napapanood po ninyo mga tol ay ang kasalukuyang pag-turnover kay dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail para po siya ay diyan makulong habang dinidinig po ang kanyang kaso, no? Pagkatapos po nitong live coverage ng Inquirer.net, saka po tayo magpatuloy sa ating talakayan hinggil po sa isinampang impeachment complaint laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong alas 2, so 4 na oras mahigit yung inabot bago natapos yung lahat na mga kailangang mga dokumentong kompletuhin ng kampo nitong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kasama nitong si... Nawala yung audio nila. No? At ganun talaga, yan po ay normal na proseso. Ang pinagkaiba lang, syempre, dating senador po ito, kaya talagang napakarami pong mga bantay. May mga nagre-react nga po kasi kanina nung dinala sa Sandigan Bayan, ito pong si dating Senador Bong Revilla, ay naipagbukas pa siya ng pinto ni Secretary John Vic Remulla. May mga kababayan po tayo na hindi po nagustuhan ang tagpong iyon sapagkat sa tingin po nila, iyon ay parang pagpapakita ng special treatment para po kay Bong Revilla. Pero ako naman, tingin ko, di naman ganon mga tol. Sinisigurado lamang marahil ni Secretary John Vic Remulla na ang pagdadala kay Bong Revilla diyan po sa Sandigan Bayan ay wala talagang magiging problema. Kaya pinangungunahan niya yung transportation na yon kay dating Senador Revilla. Yung pagbubukas ng pinto, hindi po ibig sabihin na ipinagbukas ka ng pinto, VIP ka na. Marahil talagang sinisigurado lang ni John Vic na walang magiging problema. Yun lang yun. Wag na sana nating palakihin, mga tol. After all, ito naman ay nasa kustodiya na po ng ating batas. Si dating Senador Bong Revilla ay nagpasailalim na sa proseso ng batas. Isa rin yan sa mga magandang ginawa niya so far bilang akusado dito po sa kontrobersiya na kanila pong kinakaharap. Ngayon, dako na po tayo dito po sa ating pag-uusapang topic. Ang impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos ayon po sa Malacanang ay inaasahan na. Kasi marami po talagang hindi nagugustuhan yung mga kahit magagandang ginagawa ni Pangulo. Itong mga Duterte supporters, partikular yung kampo nila, hindi po nila nagugustuhan ang ginagawa ng ating Pangulo. Kaya mag-iisip at mag-iisip ang mga ayaw po sa kanya ng kung paano siya matatanggal sa kanilang landas. Kahapon, hinainan po ng impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos ng isang abogado na nagngangalang Attorney De Jesus. Ang mga naging basihan ng impeachment complaint kay Pangulo ay ang mga sumusunod. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay kinidnap o in-order ang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pag-surrender sa huli sa ICC. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay isang drug addict na nagbibigay po ng hindi magandang judgment at pamumuno. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay hindi binito ang mga unprogrammed appropriations at iba pang mga unconstitutional provisions sa General Appropriations Bill sa mga taong 2023, 2024, 2025 at 2026. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay nakinabang sa mga budget insertions at ghost flood control projects. At si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay binuo ang ICI para protektahan ang mga kaalyado niya sa politika. Yan po yung basihan ng impeachment complaint nito pong si Attorney Andre De Jesus. At kahapon, kumalat po yung impormasyon na di umano ito pong si
Attorney Andre De Jesus ay dati daw pong abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos at sinigundahan pa yan. Ang unang pong nagpakalat niyan si Congressman Erice at sinigundahan pa yan ng pag-criticize nitong si Pulong Duterte. Ayon nga po dito po sa shared post ng publiko, Pulong on PBBM impeachment is scripted world-class gymnastics ayon po sa kanya. Davao City Representative Paulo Pulong Duterte reacted to revelations by Caloocan Representative Edgar Erice that the lawyer who filed the impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. had also served as legal counsel to First Lady Lisa Marcos. Duterte said the situation was surprising, noting that the same lawyer who prepared the impeachment complaint was also the lawyer of the First Lady in the filing of disbarment case against former Biliran Representative Glenn Chong. He described the situation as world-class gymnastics, conflict of interest or political multitasking, opposition in the morning, defender in the afternoon, impeach the left hand, disbar in the right hand, world-class gymnastics. Ayon po kay Paulo Duterte. Yan po ay mariin na pinabulaanan ng Malacanang sa naging press conference po kanina ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pakinggan po natin ang pagtugon ng Malacanang kaugnay po ng akusasyon na yan na dating abogado daw po ni First Lady Lisa, ito pong Attorney De Jesus. Yan po ay sinambit na fake news, no, ni Undersecretary Claire Castro. Fake news po daw yan, wala pong katotohanan. Magandang umaga, Yusek. Congressman Pulong Duterte questions the motive behind the filing of impeachment case against the president. He said that the lawyer who filed the impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in disbarment case against Attorney Glenn Chong. May we have your comment on that? Una-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsampa raw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Lisa Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case, hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So, hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So, that's fake news. Malinaw po mga tol. Yung kumakalat na abogado daw itong si Attorney De Jesus ni First Lady Lisa ay wala pong katotohanan. Siyempre, related to that issue ay ang interview rin kay Undersecretary Claire Castro ni Anthony Taberna at saka ng kanyang kasama na panonoorin at reaksyonan po natin sa ngayon. Pakinggan po natin ang interview na ito mga tol. Ulo, ano sabi ni Presidente dito? Nagkausap na ba kayo? Ako personally, hindi ko pa nakausap ang Pangulo, pero nakarating na sa atin kung ano ba yung kanyang naramdaman. Sabi nga natin, even before sa briefing kahapon, inaasahan to dahil naman iningay na ito ni Congressman Erice. Okay? Sinabi niya, nilapitan siya, di umano ng supporter ng Vice Presidente para i-endorso yung impeachment complaint na inilalatag laban sa Pangulo. So, hindi na ito siguro na pero magsasampa talaga. Pero ayon naman sa Pangulo, even before, siya ay kumikilala ng konstitusyon, ginagalang niya ang due process, ginagalang niya ang proseso. So kung ano ang magaganap,
ito naman ay tatanggapin ng Pangulo. Pero sabi nga nila, ang impeachment ay it's a political process rather than legal. Ito po ay paramihan ng bilang. Kakampi. Paramihan ng kakampi. Kaya lang, Tama, paramihan ng kakampi. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga tol, naniniwala ba kayo na ito pong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inihain kahapon at yung posibleng paghahain pa ng Makabayan Block sa mga susunod na araw ay magtatagumpay sa Kongreso? Ang sagot ko po dyan, hindi, sapagkat malakas ang paniniwala ko na majority po ng mga kongresista sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron mang ayaw kay Pangulo, yan po yung mga Duterte-leaning congressman at saka yung mga matagal nang ayaw naman talaga sa gobyerno, ang Makabayan Block. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. nabanggit mo yung pangalan kay Erice, sabi ni Congressman Erice, mukhang nagdududa daw siya dito eh. Na parang ito ay para mas mabakuran ng 1-year bar rule ang Pangulo na nagsampa ng isang kasong ang tingin nila ay mahina. Siguro yun ang kanyang opinion. Actually, Anthony, no, hindi ko pa nakikita. Ako personally, hindi ko pa nakikita yung laman ng complaint. At pero nababasa ito ng Pangulo. Pero pinakita naman kasi yung grounds eh. Basahin nga natin mga tol, tiyagain nga natin kung ano po yung grounds ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Naka-post po ito sa shared post ni Abogada ng Bayan at marapatin ninyong isa-isahin natin yung nilalaman po ng dokumento. Ito po yung isinampa ni Attorney Andre De Jesus bilang complainant sa impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Verified complaint for impeachment, complainant Attorney Andre R. De Jesus by and for himself and unto this Honorable House of Representatives after having been duly sworn under oath, hereby respectfully states, public office is a public trust. This is neither aspirational nor debatable. It is a constitutional command that demands unquestioned fidelity, especially from the President. Respondent Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. assumed the presidency in 2022 by the mandate of the electorate. That mandate carried with it the highest level of trust reposed by the Filipino people. Respondent squandered that trust. Tuloy-tuloy po natin basahin ha. From the outset of his term, his administration has been plagued with corruption scandals, budgetary manipulation, and systemic misuse of public funds, all traceable to decisions made or sanctioned at the highest level. Further, respondent compromised national sovereignty and constitutional order when he caused the arrest and forcible transfer of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court, an act that shocked the nation and violated fundamental principles of due process. Compounding these grave offenses are persistent and credible allegations that respondent is a long-time user of illegal drugs, an allegation he has never squarely denied or disproven, rendering him manifestly unfit to govern. Taken together, these acts establish a clear pattern of corruption, abuse of power, and unfitness that leaves this honorable house no choice but to initiate impeachment. Nature of the complaint. This is a verified complaint for impeachment against President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. for graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Parties: complainant Attorney Andre R. De Jesus is Filipino, of legal age and with address at Level 10-1, 1 Global Place, 5th Avenue and 25th Street, Bonifacio, Global City, Port Bonifacio, Taguig City, NCR, Philippines, where
he may hereafter be served with processes of this honorable House. Respondent Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is the incumbent President of the Republic of the Philippines. He may be served with copies of this verified complaint for impeachment as well as all processes of this honorable House at Malacanang Palace, JP Laurel Street, San Miguel, Manila, NCR, Philippines. Grounds in support of the complaint. Respondent is impeachable for the following acts, each independently sufficient to warrant removal from office. Respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Respondent failed to veto unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill for 2023, 2024, 2025, and 2026. Respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions and ghost flood control projects. Respondent created the ICI to shield corrupt allies. On page 4, ito po yung arguments. Respondent violated the Constitution and betrayed public trust by surrendering former President Duterte to the ICC. Respondents rose to power through political unity with the Duterte bloc only to later betray the alliance in the most treacherous manner. On March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was arrested without a valid Philippine warrant and forcibly transferred to the ICC, an act constituting kidnapping in the guise of state authority. The arrest and transfer were carried out despite the continued operation of Philippine courts, proving that respondent deliberately resorted to foreign intervention and completely ignored domestic legal processes. This surrender of a former president to a foreign tribunal is a direct affront to national sovereignty and a blatant violation of constitutional guarantees of due process. Millions of Filipinos protested this act, which they recognized for what it was, political persecution sanctioned by respondent himself. Attached are copies of the report of the chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations and news articles on the glaring lapses of authorities in the arrest of former President Rodrigo Duterte, entitled Senate Probe Reveals Lapses in Duterte's Arrest. Duterte ICC Arrest, IMISES, Senate Panel Found Glaring Lapses. On page 5, respondent is unfit to serve as president due to drug addiction. Respondent has long been accused of using illegal drugs, including cocaine. These accusations are serious, persistent, and credible. His own sister, Senator Maria Imelda Josepa Aimee R. Marcos, publicly acknowledged his decades-long struggle with illegal drug use. Such an admission from a close family members carries immense probative weight. Senator Aimee Marcos is the one person whose word on respondent's drug addiction cannot be dismissed. As his sister and lifelong companion, she has unparalleled and unfiltered access to his private life, habits, and struggles. Access no journalist, political opponent, or casual observer could ever possess. Her admission was not speculative gossip. It was insider acknowledgement. That such a statement came from within the Marcos family itself gives it extraordinary weight and credibility. When the person most expected to deny, deflect, or defend instead confirms the existence of addiction, the conclusion is inevitable. Respondent has long been plagued by drug use, rendering him manifestly unfit to discharge the powers and responsibilities of the presidency. Drug addiction is incompatible with the office of the president,
as it impairs judgment, erodes discipline, and undermines moral authority. Respondent's refusal to submit to a drug test conclusively demonstrates his disregard for transparency and accountability. An innocent president would have no reason to refuse testing. Singit ako mga tol, di ko matanggap to eh. No? Ibig sabihin, hindi rin inosente si Rodrigo Duterte. Anak ng teteng na yan. Kung logic nitong abogado na ito ang pag-uusapan natin, di ibig sabihin, addict din si Rodrigo Duterte. Sa bagay, inamin niya naman talaga. Ang pinagkaiba lamang, si Pangulong Bongbong Marcos nagpa-drug test. Negative ang result. Si Rodrigo Duterte ayaw magpa-drug test, pero inamin niya na siya gumagamit ng illegal na droga. Tuloy ako sa pagbasa natin for the record. By remaining silent and evasive, respondent tellingly confirmed public suspicion and betrayed the trust of a nation he swore to serve. Attach our copies of news articles, blah blah blah. O, yung mga attachment niya, hindi ko nabasahin. Respondents, ito na yung third basis. Respondent committed betrayal of public trust when he failed to veto and program appropriations and other unconstitutional provisions in the GAB. Anyway, hindi ko na babasahin. Hindi ko na tatapusin. Meron lang akong gustong basahin muli sa inyo na panulat ni Stephen Lee. Ito na kasi pinakabuod yan ng sagot eh. No, para di na ako magpaliwanag pa. Basahin natin yung katugunan dyan ni Stephen Lee. Isa po sa mga sumusuporta at nagtatanggol sa ating Pangulo na vlogger. I do not know kung meron po siyang blogs, YouTube channel or Facebook, pero nagsusulat po siya. No? At suma total, ito na yon. Hindi na natin kailangan paliwanag pa, kundi basahin ko na lamang po. Katugunan, pagkontra sa mga alegasyon na yan sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana ba banda yun? Kahapon, nabasa na po natin ito, pero uulitin ko lamang po sa inyo para kahit paano mas maging maliwanag kung ano ba? Ay, nawala. Bakit 2 days ago na to? No? Sandali lamang mga tol ha. Hindi ko na makita. Saan na ba banda yun? Okay. Hindi yan eh. Meron siyang sinulat. Ito. Total yung grounds parang sinulat ng DDS vloggers. Ako na muna ko kontra. Ayon po dito kay Stephen Lee. Babasahin ko na lang po Ito na po yung tamang sagot dito. Inutusan ni PBBM ang pagdukot at pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Ay, medyo may pagliliwanag pala tayong gagawin dito. Pagsalungat, walang naganap na pagdukot. Inaresto si Duterte alinsunod sa isang arrest warrant ng ICC na idinaan sa Interpol. Kumilos ang mga otoridad ng Pilipinas ayon sa kinikilalang mga pamamaraan ng pandaigdigang pagpapatupad ng batas. Walang ebidensyang nagpapakita ng inutusan si PBBM ang isang illegal na pagdukot o nilampasan ng due process. Ang paglilinaw natin mga tol, ang naging basihan ng ating Pangulo ay ang batas na sumasaklaw sa Crimes Against Humanity na naipasa noong 2009 pa. Nakalagay po sa batas na yon na ang ating gobyerno kapag meron pong isang international tribunal na nasa atin located yung isang national, either Filipino or foreign national, ay pwede po nating arestuhin at isuko, no? Either by surrender or by extradition. At in that case, by virtue of a warrant of arrest issued by the ICC. Pero ang pinaguhugutan talaga natin ng otoridad ay yung batas na umiiral dito sa atin. Hindi lamang po yung pandaigdigang pagpapatupad ng batas. I forgot the 9358. Is it Republic Act 9358? Tingnan niya natin. Hindi ko maalala pa rin eh. Mali. Hindi ko maalala yung particular na batas eh. No? Pero hanapin ko Crimes Against Humanity Law in the Philippines.
Yan. Tingnan natin. 9851. O yan na. Ito po ay Republic Act 9851 na naipasa po noong December 2009. At nakalagay nga po dyan sa section 17 po nito, basahin ko po sa inyo, yung primary basis kung bakit hindi po tama yung naging basihan ng abogado na ito na nagrereklamo kay Pangulo na siya po ay nagtaksil sa ating konstitusyon sa pamamagitan ng pagsusuko, pag-aresto at pagsusuko kay Rodrigo Duterte. Nakalagay po dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal, which in this case is the ICC, is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite, pero syempre surrender ang ginamit natin, suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Bakit surrender at hindi extradition? Kasi hindi po estado ang ICC. Ang ICC po ay isang international criminal court. Hindi po sila estado na meron pong soberanya. Kaya hindi po applicable ang extradition. Ang extradition kasi ay sa pagitan po ng mga bansa na meron pong soberanya na nakikipag-usap sa isa't isa na makipagtulungan in the case na meron pong mga takas sa sinumang bansa na nagtatago sa alinmang bansa ay obligasyon po ng isang bansa vice versa na makipagtulungan, arestuhin at isurrender pabalik by extradition yung nagtatago sa kanilang bansa. Ganun po yun, ano? Kaya ituloy po natin yung binabasa dito sa pangalawa. Si PBBM ay adik sa droga at naapektuhan nito ang kanyang pamumuno. Ito po yung pagsalungat ni Stephen Lee. Isa itong paratang sa politika na walang ebidensya. Walang medical na ulat, desisyon ng korte o opisyal na drug test na sumusuporta sa pahayag. Paulit-ulit itong itinanggi ng Malacanang at ang mga sinasabing video ay napatunayang maling impormasyon o ibinasura. Ang contention nito pong nagrereklamo kay Pangulo, testimonya daw po nitong si Jaime Marcos. Tandaan po natin, testimony alone ay hindi po titindig kung wala po itong corroborative evidence na maihahain partikular si Senator Jaime Marcos. Kasi ang kanyang mga sinasabi ay pwedeng maging gawa-gawa lamang. In fact, nung sinabi yan ni Senator Jaime Marcos, wala siyang direktang kaalaman . Ang sinasabi niya lamang, nakita niya na ganito, ganyan, pero wala po siyang patunay na talagang nakita niya. Ang sinasabi ni Senator Jaime Marcos ay pawang salaysay niya lamang na wala pong pinaguhugutan na ebidensya na maaaring tumindig para suportahan yung kanyang mga claims against President Bongbong Marcos. Saka kung sinasabi nito pong abogado na si Jaime Marcos ang pinaka-tao dahil miyembro siya ng Marcos family na makakapagpatunay na gumagamit ng illegal na droga, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin po yun totoo. Dahil unang-una, sila po'y magkapatid lamang. Hindi sa lahat ng pagkakataon, magkasama sila. Nang magkaroon ng sariling pamilya si Jaime Marcos, alam niyo na ba kung ano ang nangyari sa buhay ni PBBM sa araw-araw, oras-oras na pamumuhay nito? Di ba hindi? Kaya bakit nila gagamitin yung sirkumstansya na bilang magkapatid ay paniniwalaan mo na kagad ang sinasabi nito? Wala yung pinakaiba sa ibang mga nag-aaway na siblings. Di ba? Ang Cayetano, di ba? Si Alan Peter Cayetano sa si Lino Cayetano hindi nagkakasundo. O may mga alegasyon sila sa isa't isa. Ibig sabihin ba, pag sinabi ni Lino Cayetano o sinabi ni Alan Peter Cayetano, paniniwalaan na kagad natin? Hindi. Paniwalaan natin kung merong ebidensya na talagang magpapatunay. At in this case, walang mailatag na ebidensya si Jaime Marcos. Instead, ang ebidensya na magpapatunay na hindi adik si Pangulong Bongbong Marcos ay ang resulta ng drug test na isinagawa sa kanya noong 2021 ng St. Luke's Hospital. O ikaapat, sabi po dito, o ikatlo, nabigo si PBBM na ibito ang mga labag sa konstitusyon na ang program appropriations.
But anyway, basahin nyo na nga lamang po itong panulat ni Stephen Lee. Kaso lang, hindi nyo makikita, masyadong maliit. Pero pwede nyo pong puntahan sa kanyang Facebook page, Stephen Lee. Tuloy po natin ang pakikinig kay Yusek Claire Castro. Sa grounds. Ano yung paano idinita rito, hindi pa natin alam. Kataka-taka? Siguro kataka-taka rin siya yung nilapitan ng mga supporters ng DDS. Hindi ba kataka-taka kaya yung ganun? Dami-dami mga issues na pwede kasi sagutin. Pero kilala niya na background check niyo na ba, Attorney Claire, Yusek, itong si Attorney Andre Jesus, kung sino ito, anong background niya, anong personality niya para mag-file ng ganitong complaints laban sa Pangulo? Ako personally, hindi pa Ako hindi pa dahil kahapon lang ito sinampa. Ang nakita ko lang kasi, O baka maguluhan po kayo Tandaan natin na una po itong interview bago po yung press conference kanina. Sa press conference kanina, kung saan nagtanong si sino yon? Yung Katrina Halilibay, sino to? Itong reporter na ito. Kung saan nagtanong siya, sinagot na ni Yusek Claire yung mga sirkonstansya. Ano? Kaya baka malito kayo, baka sabihin ninyo, bakit kanina pinaliwanag na ni Yusek Claire, samantala dito sa interview sa kanya, wala pa siyang idea. Kasi umaga po ito, malamang pagpasok niya doon sa Malacanang na i-share na sa kanya yung mga impormasyon na tama at ito na syempre yung kanyang shinare sa harapan po ng publiko through Malacanang press briefing. O, ituloy lamang muna natin ang pakikinig dito mga tol. party list. Yun lang Ay, nakita ko nag-endorse. na may isa siya sa mga pangalan na nabanggit lang ng ICI. So yun lang yung pagkakaalam natin. Ang binabanggit dito kay Attorney Andre De Jesus, ito daw ay nakababag na dati nung yung friend si Attorney Glenn Chong before. So parang kaya gano'n nila tinitingnan kaaway ni Glenn Chong na supposedly isang DDS. Tapos ang description pa dito kay Attorney Andre De Jesus ay tagapagtanggol ni First Lady Lisa Araneta. Speaking of Glenn Chong mga tol, ano na bang balita kay Attorney Glenn Chong? Parang hindi siya matunog ngayon, Hindi siya masyadong maingay. No, ang maingay ngayon patuloy yung mga vloggers ng mga Duterte at saka ang mga Duterte mismo. Pero si Attorney Glenn Chong, I do not know, wala akong naririnig na o baka hindi ko lang nakikita yung mga post niya sa kanyang Facebook page, Kasi yun yung pinaguhugutan dito ng tanong ni Anthony Taberne na ito daw pong si Attorney De Jesus ang nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong for allegedly maligning si First Lady Lisa. Tapos parang hindi nga naman logical na bigla na lamang itong si Attorney De Jesus magsasampa ng impeachment complaint naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ba kalaban niya, DDS and Marcos? Parang gano'n, Pero again, sinagot na po yan ni Yusek Claire kanina sa Palace Press Briefing, At ulitin na lamang po natin ito para hindi po kayo malito. Magandang umaga, Yusek. Congressman Pulong Duterte questions the motive behind the filing of impeachment case against the president. He said that the lawyer who filed the impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in disbarment case against Attorney Glenn Chong. May we have your comment on that? Una-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang... Magaling talaga si Yusek Claire, Pag sumagot, may banat kagad. Sumasagot lang, may banat na kagad. Ganon kagaling si Yusek Claire. At dahil dyan, napaka-epektibo niya sa kanyang ginagawa, kaya galit na galit sa kanya ang mga Duterte at supporters nito. Nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsampa raw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news
ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case. Hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So, hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So, that's fake news. Oh, that's fake news, ano? Wala pong katotohanan yung mga binabatong impormasyon sa harapan ng publiko nitong si Congressman Erice at saka ni Congressman Pulong Duterte. At bilang pagtatapos sa ating live streaming, nais ko lamang pong ipanood sa inyo yung naging pahayag ni Yusek Lir kanina na totoo naman ito, nakakalungkot na may mga tao kasi talaga na ang tinitingnan negatibo lamang at hindi na-appreciate ang mga magandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po ninyo ang pahayag ni Yusek Lir Castro. Sinseridad sa pagbuo ng ICI. For example, Representative De Lima thinks that the work of the ICI is just, the ICI has just barely scratched the surface. Lalo't ang EO94 po sinasabi, 10 years daw ang dapat imbestigahan. At si Representative Ilago, tinawag naman niyang palabas lang ang pagbuo ng ICI at it was meant to create the illusion of accountability. At ngayon nga po, ginagamit namang basihan para sa impeachment ng Pangulo ang ICI na ginawa daw para i-shield ang mga allies ng Pangulo. How does the President intend to convince the public? Ay, may nanonood na naman sa ating tatanga-tangang Duterte. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan, pero total, nagkukumpara ka eh. Sabi mo, tanim bala noon, anong tanim ngayon? Witness, tanim impeachment. Eh sa puon mong karton na nakakulong ngayon sa Netherlands, tanim kaso. Tanim kaso, eh hindi nyo maikakaila yan. Tanim kaso talaga. Pag hindi nyo inamin na tanim kaso ang ginawa ni Rodrigo Duterte ng kanyang administrasyon laban kay Leila de Lima, eh talagang tama kayo. Diba? 3 kaso, tinaniman si Leila de Lima. Ano ang sinabi ng 3 korte? Acquitted siya. Balik po tayo dito. That he is sincere in his anti-corruption efforts in forming the ICI. Kitang-kita naman po kung ano po ang naging effort ng Pangulo at ng administrasyon na ito para masawata ang korupsyon sa bansa, especially with regard to the anomalous flood control projects. May mga tao lamang po talaga na hindi siguro makontento sa ginagawa ng Pangulo. Unahin ko na muna po itong binabanggit po ni Congressman De Lima. Unang-una po ay ginagalang po natin at nirespeto natin si Congresswoman De Lima. Totoo po, ang EO94, sinasaad po dito na lahat po ng transaksyon for the past 10 years ay dapat maimbestigahan. So tingnan lamang po natin, ano na po ba ang naipon ng mga dokumento ng ICI. Hindi pa naman po kasi tapos. Ang trabaho po ng ICI, nandiyan pa rin po. At tandaan din po natin, isa sa mga priority bills ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng Independent People's Commission. So doon po siguro mas maganda na mapabilis nila kung ano man po ang gagawin nilang batas or bill para mapag-aralan ng Pangulo kung dapat ito ay maisabatas na. Pangalawa, patungkol po dito kay Congresswoman Ilago. Okay. Ang sinasabi niya ay palabas ang ICI. Palabas lamang ang ICI para mapagtakpan ang mga kaalyado. Unang-una po, hinga natin siya ng ebidensya patungkol dito. Hindi po ba siya ang nagbibintang? Hindi po ba siya ang dapat na hingan natin ng ebidensya? Ano ang ebidensya niya para masabi ang pagbibintang na ito? Tandaan po natin. Ayoko man banggitin, pero ang kasama ng Pangulo sa alyansa ay walang iba kundi ang dating Senator Bong Revilla. Tama. At si Senator Bong Revilla ay sumuko po. Ginalang ang proseso. Iginalang ang warrant of arrest. Nasaan si Bato de la Rosa? Nagtatago. Anyway mga tol, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na suporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.